May reaction. Ito si BBBM dun sa PIDEA leak. Nabasa niyo naman. Malamang nabasa niyo na yun. Lang ya. Tinawanan lang eh. Imagine. Ganun, alam nyo, Senator ba to? Sabi ko sa'yo, ikaw tatamaan nito eh. Ikaw ang masisira dito. Imagine, tinawanan ka lang ng presidente. Imagine. Tinawanan ka lang ng presidente. Yung hearing mo, pinagtawanan lang. Diyos ko. Nakakaya kayo. Bongbong Marcos laughs off leak PIDEA report versus him. Katawa-tawa naman kasi talaga. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday merely laughed off drug use allegations hurled against him and actress Maricel Soriano as claimed by a document purportedly leaked by the PIDEA. Purportedly. Ibig sabihin, hindi pa sure. Pero malamang si Morales lang din ang nag-leak niyan. Siya lang din ang gumawa niyan. Ng ano. Fake yun. It's very, very obvious naman. Ang authentic lang doon yung form. So, advice lang ulit, Senator Bato. Diyos ko, wag mo mamasamain to. Tinutulungan ka ng mga vlogger na bumabati ko sa'yo. Wag mo na. Ilihis mo na yung issue doon sa documents kasi peke yung dokumento mo. Ang authentic lang doon yung form. So, alamin nyo kung paano na-leak yung form. Because that is a government document. Diba? Dapat ang mga forms hindi nalileak. Kasi, government document yan eh. Ginagamit mo yan pang-apply sa mga kung ano-ano eh. Diba? O, tulad yan, na-leak yung dokumento. O, paano ngayon? Diba? Ito, naabuso na yung paggamit ng isang government form. Ayan, tulad niyan, ginamit ni Morales para siraan ng presidente. See? Gano'n lang kasimple yun. Kaso syempre, alam nyo na, si Bato is the lucky of Digong. So, what can we expect? Tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan muna sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung marimetes sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Lagay nyo ba ang account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na coach dati, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Sana mag-comment uli bukas si Senator Bato tungkol dun sa puncher, no? Sa two-hole punch. Sana, no? Sana dun maano yung two-hole punch. Pinagtawanan lang eh. Tinawanan lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyong sangkot siya sa iligal na droga at muntik pang ma-raid dati ng PIDEA. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Hindi nakaligtas si Pangulong Bongbong Marcos sa pangungulit ng media nang maungkat sa panayam kanina ang aligasyong sangkot siya sa illegal na droga. Na-corner si PBBM ng mga reporter matapos dumalo sa isang event sa Pasay. Pero imbes na sagot... Exage naman tong reporter na to. Na-corner as if nagtatago. Lagi namang may pa-press con yan si PBBM kada event. Lagi niyang ine-entertain ang press. Hindi katulad ni VP Sara, kailan nyo lang... Tinan nyo, ito. Kumpara nyo kay VP Sara. Si VP Sara, kailan nyo lang siya nakikita nakikipag-interview sa press? Bihira, di ba? Sobrang bihira. Very, very recent na lang. Pero si PBBM, simula nung umupo siya, kahit saang event nyo siya makita, nandoon. Meron siyang ng press. Lahat yun. Kahit i-ambush interview siya, walang problema. OA naman itong reporter na to.
Puti ng issue, natawa lang ang Pangulo at saka umalis sa venue. Unang umingay ang issue noong Abril matapos kumalat ang ilang dokumento ng PIDEA na nag-uugnay umano kay PBBM sa droga na muntik pa raw targetin ng raid sa Makati noong 2012 kasamang isang artista. Tinawag na itong peke ng PIDEA at tinalakay din sa unang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong nakaraang linggo. Tingin ni Committee Chair Senator Ronald Bato de la Rosa, totoo ang mga dokumento. Pero sa parehong ambush interview kanina, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na gawa-gawa lang ang alegasyon sa Pangulo. Contrive. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa issue ng droga si PBBM. Nauna na rin niyang nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally sa Davao. Pero pinabulaanan na rin ito mismo noon ni PBBM at maging ng PIDEA. Nagbabalita mula sa Hindi lang si PBBM ang ang umatras dyan sa narrative na yan. Pati si Digong umatras dyan. Baka nakakalimutan natin. Wait lang ha. I-remind ko lang ang taong bayan dyan. Baka kasi nakalimutan na ng press eh. Ayan 2024. Tatak do dirty. Sabi ni Lance. Tatak tae do dirty. Maski si Digong inatrasan ng bayag yan. Una, tinawag niya, adik-adik. Tapos, after 1 month, sabi niya, hindi, adik. Tapos, nung nagawa na yung papeles, nung nagawa na yung peking PIDEA authorization report, etc., sinabi niya ulit, adik. Bakit? Buo na yung script eh. Buo na kasi yung script. Ano ba? Huwag kayong magulo. Buo na kasi yung script nun. Kaya ganon. Huwag kayong magulo doon. Siya yung... Diba? Alam niyo naman ang pag si... Tawag dito? Pag si Digong versus Digong, laging talo. Lagi niya kasing binabawi yung mga sinasabi niya. Kaya yan tuloy, walang titiwala sa kanya. Mga nagtitiwala lang sa kanya, mga naniniwala din kay Morales. Ganon kabobo, guys. Ganon kabobo talaga, promise. Tapos ano sasabihin? Best president ever. Diba? Tawag dito, ano pa? Best president ever. Master strategist, political genius, art of war. Chess master. Lahat na. Lahat na talaga. Siya. Tapos na. Ganito. Obvious na nilaloko kayo eh. Scammer ang wala. Sabi wala akong sinabi na ganoon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinasabing ganon. Sana tinuluyan niya ng 1,000 times. Diyos ka? Kadiri. Kahit daw patayin siya ng 1,000 times. Ako, pag may sumeryoso dyan, bahala ka, Digong. Basta ako, out ako dyan. Ikaw nagsabi niyan. Make it taking a drug. Oy, ganun daw. Hindi naman daw yung sinabing addict. Kasi sinabi niya, umiinom lang ng gamot. Diba? Antibiotic. Diba? Mga paracetamol. Yan. Oo, sinungaling talaga eh. Sinungaling talaga. But nung presidente siya, sinungaling na siya. Hanggang ngayon, sinungaling pa rin. Diyos ko. Pero syempre, pinagpipilitan pa rin ni Bato. Tingnan natin bukas kung pagpipilitan pa niya rin. Kasi hindi natin alam, malay nyo, bukas magbago na. Alam niyo naman si Digong, nagbabago isip. Syempre, pag nagbago isip niya, pati mga tao niya magbabago rin ng isip. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun. Pero syempre, as usual, pinagsabihan si Bato. Ano ba yan? Ba't mo ba't ka nagtitiwala dyan sa source mo walang kwenta? Hakbang na nauntog talaga to eh. Sinabihan siya ng mga taga lower house na wala namang kwenta yung witness mo. Walang kwenta. Sabi pa, are we gonna believe the agency itself or a former agent na wala namang kredibilidad?
Ilang beses ko na sinasabi yan. Matagal ko na sinasabi yan. Bakit natin papaniwalaan ang mga taong dati na ngang may bahid sa kanilang history? May bahid na sa kanilang career. Bakit tayo maniniwala sa taong ganun? Marami na, may 2 o 3 video na tayong ginawa tungkol dyan. Diba? Alam naman na natin yun. Pero syempre, alam nyo mga kotsero, this goes beyond truth and truth or false or lies. Wala na, hindi na pinag-uusapan dito kung ano yung totoo kasi kasinungalingan. Ang pinag-uusapan na lang dito mga kotsero, kailangan tanggalin si Marcos. Yan lang ang pag-uusapan dyan. At gagawin ng lahat, sasabihin ng kahit ano, matanggal lang si Marcos. Yun yung punto dyan. Ito nga, kanina nga sabi niya, ang objective lang daw niya ay malaman ang katotohanan. Yun daw ang gusto niya mangyari. Malaman lang daw kung anong totoo. Malaman lang daw kung anong totoo, sabi niya. In aid of legislation lang naman daw yan. Pero, tinawag ito na political circus ng lower house. Tinawag na political circus. Si Suarez. Sabi ni Suarez. Siyempre, mga mga bata to ni Martin Romualdez. Siyempre. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo mga kotsero, kahit ang sirang relo, nagiging tama kahit 2 beses isang araw. Unang-una para po dun sa Senate hearings. Of course, we respect the position of the Senate, but sa akin kasi, kung hindi nakakatulong sa bansa, ba't pa natin pag-uubusan ng oras at panahon? Nakita na naman natin na nag-issue na ng statement ang PDEA. Diniscredit na nila yung document. Wala daw katotohanan yon. Tapos pati yung credibility ng hinarap na witness, questionable. So sa akin, kung yun na yun, di yun na yun. Ba't pa natin bibigyan pa ng more attention? Why don't we focus our efforts, our resources in more important matters such as the rice tariffication law, amending it? Why don't we focus our attention in going against those price manipulators, those hoarders, those scrupulous businessmen behind the increase in rising prices na nagpapahirap sa buhay ng bawat Pilipino? Bakit hindi natin tutukan yung mga problema na hinaharap ng ating bansa na mas may kinalaman sa pag-angat ng antas ng buhay ng ating mga kababayan? So sa akin, this is a mere political circus. I think this is part of a bigger orchestrated destabilization movement against the Marcos administration. And I do hope and I pray to our colleagues in the Senate na let's focus on issues that have more national significance to the lives of the Filipino people. Ayun na nga. Focus on issues daw with that has impact on the lives of Filipino people. Yun ang sinabi ng lower house. Pero alam nyo mga kotsero, ano nangyari? Ito, meron tong national significance. Yung secret agreement. Bakit may national significance yan? Kasi mga kotsero, dahil dyan sa secret agreement na yan, nahaharas ang pangingisda ng ating mga mangingisda dyan sa West Philippines. So may national significance to. Ano pa? Nung itong issue sa West Philippine Sea, merong factor ng national security. May factor ng national security. Pero ang sabi ni Mig Zubiri, hindi natin didinggin yan. Walang ganun. Spoiled pa rin si Digong? Hindi na siya presidente, spoiled pa rin? Ano yan? Ba't ganun? Nakakadiri talaga si Mig Zubiri. Hindi ko binoto to eh. Hindi ko alam ba't nanalo pa tong lalaking. Hindi ko alam ba't nanalo. Alam niyo, nung panahon pa lang ni Digong, ayoko na dyan kay Mig Zubiri. Ewan ko ba't nanalo yan.
Siguro kasi nga sumabit sa unity, kaya nanalo. Pero panahon pa lang ni Digong, hindi ko nga binoto yan kasi alam kong ano yun, chameleon yan eh. Karma chameleon yan. Karma chameleon. Ganon. Karma chameleon yan eh. Nyango yan eh. Pabago-bago ng posisyon. Imagine, mga Kojero, ayan, ito yung tao dito. Yung makapili agreement ni Digong. Ayan yung imbestigahan. Pero yung yung napakawalang kwentang PIDEA leaks na yan, pinayagan niya magkaroon ng committee. Weird, no? Senate President Juan Miguel Zubiri is not keen on launching an investigation into former President Rodrigo Duterte's so-called gentleman's agreement with Chinese President Xi Jinping on the West Philippine Sea. Sabi niya, I don't want this to be a political circus or witch hunt. Kasi kung kaaway mo ang China, sasabihin sa grupo mo, pro-Marcos kayo. Kapag kampihan mo ang China, pro-Duterte ito. Parang naging politika na. Alam niyo bakit ganito? And kung makakarating mga kay Senator Mig Zubiri ito, sasabihin ko sa iyo kung bakit ganito. Majority kasi ng mga gusto sa China at nagtatanggol sa China, mga pro-Duterte. At majority ng mga taong kumukontra sa China ay pro-administration. Not all of them are pro-Marcos, mind you. Take note, not all of them are pro-Marcos. Hindi lahat ng kumukontra sa China ay pro-Marcos. Tingin nyo ba? Si Risa Ontiveros ay pro-Marcos? Hell no. Tingin nyo ba si Coco Pimentel ay pro-Marcos? No. Tingin nyo ba yung mga dilawan dyan sa UP at mga aktivista ay pro-Marcos? Hell no. They're not. So it's not, hindi ito dapat tingnan as a political issue. Hindi ito political issue. And even if it is, kahit po ito ay isang political issue, dapat isipin pa rin nitong mga buwaka ng inang senador na to, pardon my French, nakakabwisit na kasi itong mga to eh. Dapat isipin nitong mga senador na to na kahit ito ay isang even if it is a political issue, it is also a national security threat. Dahil mamaya matututunan natin na ang China ay gumagawa na naman ng bagong isla. Not within our exclusive economic zone. Hindi na ito sa loob ng exclusive economic zone. Sa loob na ng territorial waters. Hindi niyo ba ito didinggin? Hindi niyo pa ito iimbestigahan? Iisipin nyo, pro-Marcos, pro-Duterte? Wala bang pro-Pilipinas sa inyo? Ulit-ulit ko na kung sinasabi to, mga Kojero, nakakasawa na nga eh. Pero let me just remind our politicians. Mga Kojero, na ang issue po ng West Philippine Sea is not a political issue. And even if it is a political issue, it is a national security issue. Lahat tayo, kahit anong kulay mo, sa mata ng mga Chino, Pilipino ka pa din. Pag pumasok sila sa teritoryo ng Pilipinas, kasi hodang DDS ka, kasi hodang dilawan ka, kasi hodang loyalista ka, kasi hodang pro-Marcos ka, kasi hodang pro-admin ka, wala silang pake. Wala silang listahan ng mga pangalan na magsasabi na, uy, DDS yan, hindi ko yan babarilin. Tapos, you will reduce this to a political discourse? Or to a political bickering? No, it's not. It's not. Hindi ito political, this is not a political issue. Ayaw niyo bang alamin kung ano yung pinag-usapan nila ni Xi Jinping? Para makapaghanda ang Pilipinas? Ayaw nyo? Kahit executive session, ayaw nyo? Executive session, ibig sabihin, hindi naka-press, hindi naka-broadcast. Sana naka-broadcast. Pero sana, kahit executive session man lang, pag-usapan nyo na. Kasi nandiyan na sila sa may Sandy Cay. Gumagawa ng bagong isla.
Ayan, kinoment ni Kenneth Reyes. O, Senator Amy, hello. O, isa pa yan. Isa pa yung senadora na yan. Nakakainis. Naturingang Marcos, pero yung utak ni Apolacay, wala siya. Tapos sasabihin niya, anak ako, etc., etc. Wala kaming pakialam kung pareho kayo ng last name. Ginagamit nyo lang yung tatay nyo for political clout eh. Actually, pareho sila magkapatid. Ginagamit lang nila yung pangalan ng tatay nila for political clout. But, at least si PBBM, may ginagawa para sa Pilipinas. Si Senator Amy, gumagalaw para kay Digong. Anak ka ng tipakulong. Hindi ko kakargayin yung Arsenio Lacson na yan. Hindi ako maniniwala dyan. Wala namang ebidensya yan. Pakitaan nyo muna ako ebidensya dyan. Saan ako maniniwala. Hindi ako maniniwala sa mga chismis na yan. Tapos ayaw nyo imbestigahan? Ayaw nyo imbestigahan? Talaga? Nag-iintay pa nga ako gumawa si Sara Duterte ng Piliin Mong Pilipinas. Isa pa yan, si Sara Duterte. No comment ulit, no comment. Hanggang ngayon, no comment pa rin. Anak ka ng tipak. Nagkataong si Senator Amy yung committee chairman ng Foreign Affairs. Tahimik siya ngayon. Wala siyang kuda. Papansin nyo, wala siyang kuda. Nagsalita ba siya tungkol dun sa bagong panghaharas ng China? Wala. Wala kayong maririnig. Pero dito, ang iingay nyo. Kay Bato de la Rosa, napaka-iingay nyo. Sana yun? Dito, sa Pidea Leaks na to, napaka-iingay nyo. Busy na mga kampanya si Senator Amy. Paikot-ikot na siya. Ginagamit niya yung tawag doon. Yung namimigay ng ayuda, pamimigay ng ayuda. Ayun, nandun siya. Busy na siya mga kampanya. Partida, wala pang campaign period. Playing safe tayo dyan, Dubiri. Lang niya pagtsatsagaan pa natin to. AX. Lang niya pagtsatsagaan pa natin to si Subiri ng 4 na taon. Pero mga kotsero, tingnan nyo kung gaano kayo ka-ipokrito itong mga DDS na to. Tsaka si Senator Bato. Ano yung kay Senator Bato? Sabi kasi ni Senator Bato, ang objective daw niya ay malaman ang katotohanan. Sige. Walang problema. Objective mo yan, malaman ang katotohanan eh. Ano kaya ang katotohanan dito? Siguro naman, pwede niya imbestigahan kasi di na siya presidente. Imagine, a former president, isang dating presidente, ang umamin na nagmamarihuana siya habang siya ay presidente. Nagtataka nga ako, hindi na-impeach tong mukong na to eh. Wala tayong maririnig tungkol dito. Umamin yan Aminado siya. He laughed it away. Ano sinabi ni Digong? Hindi, joke lang yan. Wala bang dito? Wala bang nagpa-Senate inquiry dito? Wala. Partida, lakas ng mga dilawan ng mga panahon na yun. Ito pa. Fentanyl. Lagi ko itong pinupost eh. Pag merong mga DDS sa page ko na kung ano-ano sinasabi, nire-reply ko lang tong screenshot na ito. Ito, tsaka ito. Ayan, tsaka ito. Dumadami na nga dumadami na yung mga screenshot na pinupost ko sa mga DDS. May bago akong dagdag sa collection ko, yung nagla-lunch si Sarah tsaka si Lenny. Kasi, ang sabi, tawag dito, sinusuportahan daw kasi ng mga dilawan si PBBM, kaya dilawan na raw siya. Okay. Si Lenny, sumuporta sa kandidatura ni, si Sarah, sumuporta sa kandidatura ni Lenny Robredo, di dilawan din siya.
Ganun naman kasimple yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kung gusto niyo i-simplify ang, ano man, if you want to be simplify all of the things that you're saying, di ba? Ganun lang kasimple yun. But anyway, marijuana. Umamin. Umamin sa fentanyl use. You've never been to paradise, but I've been there. I've been to paradise, but you've never been to me. I've never been to me pala. I've been to paradise, but I've never been to me. Lang ya, tanda ko na. Alam ko na yung mga ganong kanta. Anyway, into the 6 months, nagana ako kasi I have to cut the goddamn thing into 4. Isa lang. Nagkamali ako minsan nilagay ko ang lahat. Minsan lang daw. Ano sinabi ng doktor? You know, if you're lying to me, you better look for another doctor. Hindi mo ako kailangan sa buhay mo. Pinagalitan siya ng doktor. He said, stop it. The first thing that you would lose is your cognitive ability. You are abusing the drug. Inamin niyang inabuso niya gamit ng fentanyl. Wala bang pa-Senate hearing dyan? Total naman, di na siya presidente. Baka naman makahanap tayo ng batas na would exempt presidents, future presidents, from persecution or prosecution kapag merong issues sa drugs. Baka may ganun. Baka pwede na tayong gumawa ng ganun. Exemption ba sa constitutional na pero kasi bawal sa constitution kasi natin, di mo pwedeng kasuhan ng presidente. Siguro after pwede na. Anong sinabi ni dyan, Harry Roque dyan? Ito sinabi ni Harry Roque dyan. Paparinig ko sa inyo. Harry Roque May yan. panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes. Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ulitin natin. Baka baka kumain ng suka to si si Harry Roque. Hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ulitin natin. Lakihan natin. Gusto ko yung malaki. Yung nakikita talaga natin pagmumukha ni Harry Roque. Yan, Ulitin natin. Si presidente, dahil hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Kain suka tayo, John! Kain suka tayo, John. Suka para sa suki. Kain na, bili-bili lang. Suka para sa suki. Suking balentong. Baka naman. Pa-Senate hearing naman, John. O kaya baka pwedeng mag-comment uli si Harry Roque. Netong ganitong klaseng mga salitaan. Kaya nga yung hearing na yan sa Kaya nga yung hearing na yan sa Senado, tinatawa-tawanan na lang ni presidente kasi yung mga nag-aakusa sa kanya, panayang balentong Diba? Paano mo sisirusuhin ng taong bale-balentong? Yung isa sasabihin ngayon, tapos next month, iba ulit. Paano mo sisirusuhin yun?
So, again, mga Kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubali sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?